Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, host ng Talakayan Herbert TV. Muli ay ating tatalakayin sa ligong ito ay hinggil doon sa issue ng aggression ng China doon sa West Philippine Sea o doon sa ating Philippines, na kung saan ay pilot itong agawin yung mga island at ating exclusive economic zone, na ang latest ngayon ay itong pangaharas doon sa Ayungin Shoal. Nakasadsad doon yung para nakakampo na ron yung isang barko natin na kung saan yun ay para pagkampuhan ng ating mga sundalo na nakatalaga upang bantayan yung karagatan doon sa West Philippine Sea o dito sa doon sa bandang yon ng sa may bandang Ayungin Shoal. Ngayon, hindi lamang yung Ayungin Shoal yung dapat bantayan doon, ating exclusive economic zone sa Philippine Sea, na kung saan ito ay napakalaki ng gustong kainin na sakop ng China doon sa lugar na yan. Yung bawat mga maging yung ibang mga ASEAN country, karating nating mga bansa, ay inagawan din nila, mayroon din silang naaagaw na teritoryo o exclusive economic zone dyan sa line ng China. So ngayon ay ang issue dyan ay tayo ay patuloy na hinaharas ng China, na tayo naman ay ating idinulog na ito doon sa United Nations, doon sa UNCLOS o United Nations doon sa Law of the Sea. So ngayon itinilitis doon, panalo tayo, pero hindi naman na ipapatupad at hindi sinusunod ng China. So yan yung malaking problema ngayon na kinaharap ng Pilipinas. Yung China ay patuloy na pinipilitan yung kanilang nais. Hindi sila nakikipag kapag tayo ay nakikipag-usap, nakikipag-ugnayan sa kanila from the ambassador at maging yung pagbisita ng ating Pangulo, kagaya ng Pangulo Duterte at Pangulong Bongbong Marcos, ay hindi pa rin nila sinusunod yung ating lalo sa UNCLOS, na yung exclusive economic zone na pag-aari natin ay hindi nila ito sakupin o ito ay kanilang stricto na pagpatrolyahan at yung ating mga Pilipino na nangingisda roon at maging yung ating mga kasundaluhan na nagmagdadala lamang ng mga supply para doon sa ating barko sa may Ayungin Shoal o yung Sierra Madre BRP ay kanilang hinaharas. So yung latest kung napanood natin yung mga balita, binobomba ng parang fire cannon ng mga barko ng China, yung kanilang mga barkong mga pangpatrol doon. So yung parang pangsunog yung binobomba, kaya nakakabit sa barko yun so yun ang ginagawa nila para i-avoid yung mga natin, yung mga bangka natin na magdadala ng supply o para hindi makatuloy. So ngayon ay hindi lamang yun yung pangaras, marami pang pangaras na ginagawa ng China at magiging sa atin. So tayo naman nakipag-usap sa kanila, yung iba ay mayroong mga nagiging pagpayag pero sila ay nagiging marahas pa rin sa mga nagiging mga sumusunod ng mga panahon, at ito nga yung latest. So ngayon ano ba yung ngayon ito yung ating tatalakayin, at nawa ito ay matalakay ng bawat mga eskwelahan, bawat sangay ng lipunan, para ano ba ang ating magiging suporta sa pamahalaan bilang mamamayan, ano yung boses na ating dapat na kasamang ibigkis para tayo ay para dito sa ating pagprotekta doon sa ating Philippine Sea o doon sa ating economic zone, lalong na doon sa mga mangingisda roon, mga yaman ng dagat na maaari natin makuha, mga mineral at yung mga ibang mga isla roon na pwede pa natin pakinabangan. So dapat ay ano ba yung ating dapat boses sa pamahalaan, ito ba ibibigay natin o natin panatilihin, at paano natin ito mapapanatili yung economic zone sa ating poder, o ito ay paano natin mapapanatili. So ngayon ay yun nga yung existing yung BRP
na siyang nakababantay doon at iba pang mga ginagawa ng ating Philippine Navy, Philippine ng ating gobyerno o ng ating AFP o Armed Forces of the Philippines from that sangay nila. So ngayon ay ang atin dito ay ipagpatuloy yung mapayapang pakikipag-usap sa China para sila ay makapagharap doon sa UNCLOS na at sundin nila yung decision nun ng korte ng International Court para ito ay hindi guluhin yung Exclusive Economic Zone, yung EEZ. So ngayon ay hindi lamang yun, yung UN ay ang ating pamahalaan, yung kinatawan natin yung palaging ating isa boses yung doon sa UN na ipatupad itong EEZ Exclusive Economic Zone at na ipalalo natin against China. So ipatupad yun yung ating side doon na maisabol sa China at mapayapang pakipag-usap sa China, sundin yung decision ng UNCLOS at huwag tayong harapin doon sa ating Exclusive Economic Zones na pilit nilang kuhain for their claim naman na 9-dash line. So ang dapat masunod ay yung pansariling claim nila, kundi yung international law of the water, yung mga UNCLOS na dapat na yun ay ating honor sapagkat yun yung international na pagkakasunduan ng bawat mga bansa. So yun ang dapat yun, yung exclusive economic. At sa atin naman paningin ay fair ang exclusive economic zone. Kaya ilang nautical mile from the coastline natin tungo doon sa from the coastline and from the our exact territorial. So kasi may extension from the territorial waters natin, meron pa tayong extension na exclusive economic zone. So yun, may sinasakop doon ay yung ibang isla na sinasakop noong China. So yun, atin din yung ibang mga isla roon. Ibang nasakop ng ating territorial water. So yun, yung ating soberanya na meron tayong territorial water, yung lupa natin, territorial water, then exclusive economic zone, extended yun ilang miles sa bawat mula sa coastline nila at territorial water. So yun, so ngayon dapat tayo may suporta tayo sa pamahalaan para diyan at makapagsabot tayo sa China doon sa yan. At doon at magsabot din tayo sa ating pamahalaan kung paano yung ating sama-samang opinion ng ating side diyan na peaceful. Kasi kung halimbawa yung ating pamahalaan may paglaban sa China, papunta tayo lahat kung sila ay paglabanan doon at gagawa rin sila ng maras na hakbang. So ngayon ang ating sa diyan ay gawin din ng ating China, hindi naman sa ganun maras na hakbang yun sa ating pagtingin na magpatrol din tayo doon sa ating exclusive economy. Mula dyan sa ating, meron naman tayong barko ng mga barko dyan, maaaring pandigma o hindi, kanilang patrolan yung ating economic zone. Pagkatapos ay sila ay ng ating economic zone at maliban doon ay kanilang escortan itong mga nagdadala ng supply sa BRP. At isa pa nating question dyan, tayuan ng mga struktura ng mga kampo natin, yung mga ibang isla ron na para hindi yun sasakop ng China at hindi mo namamalayan, tinatayuan ng nila ng struktura nila, halimbawa yung Spratly Island o iba't ibang mga lugar dyan. So tayo ang ating dyan, lagyan ng mga struktura ng ating gobyerno aside from do sa barko na isinagsad nila ron maglagay sila ng struktura doon sa mga isla roon para mayroon doon base yung sundaluhan doon. So ewan ko parang meron na ring nakatayo doon sa ibang isla ata ron. Pero siguro yung iba tayuan pa rin nila at least man lamang kahit outpost tayuan siguro o nga naman siguro para at least kahit paano ay mayroon protection yung ating bansa doon sa mga island na yon na maaaring malapitan lamang halimbawa magkalapit naman kasi yan, so pwede maglagay lang sila ng per unit doon sa ibang mga island or pinaka-strategic way kagaya ng BRP, pero halimbawa isang isla na mismo yung kanilang lagyan ng struktura para lagyan nila ng mga sundalo ron at mga pandepensa natin doon sa mga strategy. So yun yung pinakamaganda dahil atin naman yun at yun ay karapatan natin bilang protekta sa ating territorio. So at sa ngayon tayo ginaganyan ng China, tayo ay patrolan ng ating Philippine Navy
Coast Guard, yung ating water, kung iisi mismo. Siguro tulungan na rin yung mga mangisda dyan. Siguro samahan na rin nung kung itong mga US na nakabase dito sa atin. So siguro tulungan muna nila yung Pilipinas, patrolan ng mga barko nilang malalaki yung ating Philippine Sea. So siguro hindi naman yung magsisimula ng mga digmaan, kundi pagpapatrol lamang ang layunin doon para doon sa ating Philippine Sea, kasama yung ating Philippine Coast Guard. Magpapatrol din lamang tayo at hindi naman kung nandoon yung mga China, ay hindi naman natin sila doon, kundi sila ay ating back up yung mga barko ng US, at tayo ay kasama doon sa pagpapatrol. Kung yung China ay nandoon, sila yung patataguan kapag tayo ay dumaraan doon. Hindi yung tayo yung harangin at patatabihin doon sa ating exclusive economic zone. That's yung layunin doon. Kaya nga tayo nagpapatrol. Dahil nga sa hindi natin kaya, at parang yung ating ay mukhang hindi kaya yung mga ganong klase ng mga bagay or whatsoever natin itingnan na ito ay maaaring mag-trigger ng digmaan. So sa tingin naman natin ay hindi naman mag-trigger ng digmaan yan kung tayo sasamahan tayo ng Estados Unidos dyan. Kaya siguro kung mga ating mga pandigma o mga barko natin ay siguro patuloy na haarasin ng China yun. Pero pilitin natin na makapagpatrol ng Amerikano ron. Saka masasaan ba, ang daming meron mga base sila rito, hindi naman sila mapakinabangan dito para doon na sa West Philippine Sea, di ba? So yun ang mahirap doon. Tsaka ang isa pa, ang issue ngayon, yung mga gusto yung nagbabase sa atin ngayon dito para doon sa EDCA, tayo yung nagpapatayo ng kanilang pinupisa. Ang dating sinasabi, sila yung gagastos para i-develop yun, and after several years, ibabalik na sa atin yun. Mukhang hindi yun nangyari. Pero on the other hand, kung tayo man ang gumastos, atin yun, ang problema, sila naman yung nakikinabang. So yun ang mahirap doon, diba? So yun, sana, yun yung ating punto. So yung ating pagtingin na ganoon, alin ba ang mas mabuti? So talakayin natin yan, talakayin ng ating mga kababayan, mula dito sa ating inumpisan ito na ating sa publiko na para magkaroon ng talakayan itong ating issue nito, tungkol doon sa Philippines, kung paano ito protektahan ng ating bansa, ng ating pamahalaan, kakibat ng mga Pilipino na sa mapayamang maraan, hindi naman tayo malalagay sa kalanganin na tayo ay dirigmain ng China sa mga laban-laban sa China. So kawawa tayo ron lalo mula doon sa maliliit na yan. Kaya kailangan tayo ay magkaroon ng yung government, yung UN ay makapagpairal ng husto para masunod yung UNCLOS yan, ng UN. So pangunahin diyan ay yung Estados Unidos ay kasama diyan sa yan. So dapat siguro ang ultimatum ay yung Estados Unidos, isa sa mga nagpapatupad diyan sa ating Security Council. Pwede naman siguro sila magpatupad na ron. Pwede naman yun. Iko-compare na nila sa China yun. Enforce. Pwede naman siguro yun. Kasi UNCLOS yun eh. So dapat susundin natin mga bansa na nasa Security Council. So legal na yung mga barko ng US o mga nasa security pagdagsaan dyan sa ating Philippine Sea para ipatupad yung yung economic zone na EEZ na ating pinapanalo at maging iba rin karating doon ng mga bansa na inaagaw ng China. Siguro yung ating tingin. So sana ay magabayan tayo ng Banal na Santa Maria. Pagliwanagan nila yung China na ito ay sumunod doon sa tamang international law at hindi yung pansariling kapakanan lamang nila ang kanilang kaya malaki. Logically, kung sila man ay marunong mag-isip, ano ba kayo kain nila, di ba? Kung simpleng kung may property, ang laki naman ang kinakain mo para doon sa iba, di ba? Kumbaga hatian. So yung dagat na yun ay napakalaki. Pag-aarihan mo, kahit ang laking bansa, merong mga bansa rin na kaya nga tayo ay merong nagkaisa sa United Nations para magkaroon ng kapayapaan, especially mayroong usapin sa karagatan, usapin sa lupa, usapin sa mga border, yan. Kaya tayo dapat ay
yung China ay sumunod na bumukid dyan sa legality ng ating United Nations in territorial dahil para tayo ay walang gulo at walang problema sa iba't ibang parte ng mundo, maging dyan sa China, Pilipinas at ASEAN countries. So yun, at sana sana magabayan ng banal Santa Maria yung China at ang baka tayo ay magkaroon ng kapayapaan hindi din sa usapin na yun. At mangyari ay yung tayo ay ma-enjoy natin yung ating exclusive economic zone na dapat na para sa atin. Yan. At yung China ay sundin nila yung dapat sa kanila. Yun, magandang hapon muli sa ating lahat at tayo ay sa ating Talakayan Herbert TV sa linggong ito. So yun, magandang hapon sa inyo lahat at God bless you all.